pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Let's get ready to rumble! Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, putikan ang kanilang baluarte. Pero sa kusina, ang pakinabang sa kanila mula itlog hanggang karne. Mga makalumang paraan ng pagre-relax, patok ngayon. First time nga, weird nga eh. Pero okay naman, masarap. Sila raw ang pag-asa ng ating bayan at ang nakikita nilang kinabukasan nasa negosyo, mga batang negosyante. Mga idol natin sa sports hanggang sa kwentuhan, hindi nag-time out. Successful rescue operation. Ay sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tuguegarao. Nabugbog na ang buksingerong si Andagan. Accept that Peabody is Jessica Soho. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you, God, for this honor. Napakalayo ng nilakbay ni Barack Obama. Sinong nagsabing walang biyaya mula sa putikan? Lalo pat ito ang kanilang baluarte. Mga bibe na ang pakinabang mula itlog hanggang karne. Maingay at medyo mabaho. Pero walang reklamo si Noy sa lahat ng ito dahil ang hatid naman daw ng kanyang itikan dito sa Pulilan, Bulacan, limpak-limpak na salapi. Mainly ito ay para lang sa pagpuproduce ng itlog for egg production. Kasi nakakapangitlog siya ng mga 250 to 275 na itlog sa isang taon. 1992 nung nagsimula ang itikang ito. Ngayon, humigit kumulang 3,000 na lahat ang mga itik. At halos 2,000 itlog ang inaani kada araw na naibibenta ni Noy sa halagang 6 pesos bawat isa. 2,000 times 6, that's 12,000. Tapos 10,000 yung gastos ko. May sobra ka 2,000. Kaya ng isang tao na naalagaan yung 3,000 itik. Ang ibang itlog na inaani ni Noy, ginagawa niyang itlog na pula o itlog na maalat. Sa putik na hinaluan ng asin, ilulubog ang mga itlog hanggang mabalutan ng husto. Pagkaraan ng 2 linggo, nila, hugasan. At saka kukulayan. Dalawang uri ng duck ang karaniwang matatagpuan sa Pilipinas. Ang bibe o Muscovy, nakalimitang kulay puti at may pulang balat sa ibabaw ng tuka. At ang itik o mallard na mas maliit ang katawan at kulay mapusyaw na tsokolate. At kapag duck ang pinag-usapan, ang madalas na naiisip, ang specialty ng mga Chinese, ang Peking duck. Sa restaurant na ito sa Binondo, matitikman ang authentic na lasa ng Peking duck. Ang gamit daw kasi nilang karne ng itik dito, galing pa ng China. Matapos ibabad sa kanilang secret marinade at ihawin, iprinito ng
nakalubog sa mantika. Ano mo, matika, maiye? Malapit 3 minutes, si Manungtong na pala. Tingin pala, Manungtong. May 3 paraan para ma-enjoy ang sarap nito. Hinihiwa ng manipis ang balat at saka inilalatag sa kropek. Mas masarap yung duck kaysa sa chicken. Mas malasa siya. Matamis-tamis. Ang laman, hihiwain ng pinong-pino. Sasahugan ng mga gulay at igigisa. At saka ihahain kasama ang pinalutong na bihon. Parang kinompeto dun sa sisig. Pero kung hindi ko alam na Peking duck ito, hindi ko ma-identify. Pero hindi, masasabi ko na baboy pa rin ang ginagawang sisig. Simot hanggang buto ang sarap ng Peking duck. Lalo na kapag sinabawan at sinamahan ng tofu at mustasa. Mas masarap siya sa tinola. Hindi siya maalat, tama lang. Dito sa Pampanga, 15 taon na raw dinarayo ang iba't ibang mga luto ng itik. Dati raw, nagsusupply si Nina ng pakain o feeds ng itik sa isa niyang mga kliyente. Pero nung minsang nagipit ang kliyente, itik ang ipinambayad niya. Doon na niya naisipang gawing negosyo ang pagluluto ng iba't ibang putahe ng itik. Ang kanyang specialty, sinigang na fried itik. Sa pagluluto natin ng sinigang na fried itik, kailangan nating i-marinate ang ating dressed itik. Ang minarinate na karne ng native na itik, palalanguyin muna sa kumukulong mantika. At saka ito sasabawan at sasahugan ng mga gulay at pampalasa. Yung laman niya malambot. Sa everyday namin, mga 30,000, gano'n. Dati nag-umpisa kami, mga 15 pieces lang a day ang nabebenta namin. Ngayon, may 100, gano'n, isang araw nabebenta. Susunod, sa paraang ganito, binubundat ang mga bibi at gansa para lumaki ng 10 beses ang kanilang mga atay.